Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito tayo ngayon sa loob ng aking mini greenhouse. So 12:30 ng tanghali ngayon, so sinadya ko talagang magpunta dito kasi gusto kong i-check kung gaano kainit dito sa loob ng mini greenhouse ko. So ayan guys, nag 40 degrees na sa init. So ganyan kainit guys sa loob ng mini greenhouse ko. So ganyan yung ano nila dito araw-araw habang summertime. Yan, kapag taglamig naman, sobrang lamig. Ayun. So, kapag tag-init, sobrang init. So, nakabukas naman yung ano ko dito, plastic ko. Hindi ko talaga sinasara hanggat wala namang ulan ay nakabukas lang siya kahit gabi. Yan, buong magdamag, buong maghapon. Ayan, nakabukas hanggang dito sa ibabaw para kahit papano makapasok yung hangin, pero wala talagang kahangin-hangin guys yung summer ngayon. Bakit kaya? Pero pagdating ng hapon, medyo mahangin na kapag hapon na. So kapag tanghali, yun ang pinaka-importante sa tanghali, yung hangin. Pero ayun nga, hindi mahangin sa tanghali guys, sobrang init. Tapos ito ang ganda ng bulaklak niya si Baby Sunrose. So ito nga pala ay binili ng husband ko kasi dumaan siya ng home center. Meron siyang binili at nakita niya to sa display. So, ayan, pinicturean niya at sinend niya sa akin. So, sabi ko, bumili ka ng isa. Ayun, bumili naman. So, itong mga nakatanim sa square pots ay late May ko na to sila tinanim dito. Galing sila sa maliit na pot na itim. Ayan. Tapos, tingnan niyo to guys. So, ayan, nangulubot na yung niya, dahon niya sa sobrang init. Ayan. Diba? Nangungulubot. Tapos, yung mga iba kong echeveria, may mga kulubot sila pero hindi masyadong halata. Yan, nangungulubot yung dahon nila kapag sobrang init. So, gusto na rin siguro nila ng tubig. So, hindi ko kasi sila pwedeng bigyan ng tubig kasi nga napakainit at baka masira yung ugat nila. Tapos, eto nga pala siya si red berries na napaka-shiny ng dahon. So, ito paminsan-minsan binibigyan ko to ng tubig sa hapon. Pero napaka-konti lang. Hindi ko siya pina-full water. Ayan yung ibang babies natin. Ayan, medyo uhaw na sila guys. Kasi sobrang dry na nila. At ito nga pala yung ginawa kong model na Crispit Beauty. Medyo malaki na siya ngayon. Ayan. Diyan ako nagtanggal ng mga leaf propagation. Ayan yung ibang babies natin. Yung ruby tent natin. Medyo na rin. Nagkaka-stem na rin sila ulit. Tapos ito nga pala yung Pretty and Pink, ayan, nagiging iba na yung hitsura ng dahon niya. Humahaba na, pati si Topsy-Turvy. Pero pagdating ng winter, ayun, magiging compact ulit sila kapag hindi sila napalitan ng bagong lupa. Ayan. So, ayan yung nila dito ngayon. Hitsura nila ngayon. Ayan, sobrang init talaga guys. As in, tumutulo yung pawis ko. Tapos, ito nga pala siya, si Charlotte. Tingnan ninyo, namula-mula na yung niya. Yan, si Charlotte. Pumupula na yung dahon niya. Yan. Tapos, ito si Red King Ebony na naipropagate ko dati sa dahon. Yan, si Maroon Hill. Tapos, si Scarlet. Yan. Ito nga pala yung napaka-pula nung spring. Ayun. Ito yung mga mapula. Tapos ayan na yung hitsura nila, nagiging green na. Tapos itong isa parang namutla yung gitnang rosette niya. Yan, baka mayroon siyang stem rot. So matigas naman yung niya. Yan, ilang araw na kasi na napansin ko parang namumutla siya. So baka mayroon siyang stem rot. So pwede nating i-save yung ibang dahon para gawing leaf propagation. So, inoobserbahan ko lang lagi. Kapag napunta ako dito ng hapon, ayan, tinitingnan ko, chinecheck ko. Baka bigla na lang siyang magmashi. So, para mayroon tayong maitabing dahon. Tapos, ito nga pala siya si Mibina. Ayan, medyo nagleggy siya kasi yung mga kasama niya, sobrang dikit kasi sila dito dati. Kaya, ayun, ayan, medyo nagleggy siya ng konti. Si Mibina. Yan, medyo natabunan kasi siya sa mga kasamahan niya. Tapos, ito naman siya si Blanco. Ito ay naipropagate ko galing sa mother plant. So, yung baby ng mother plant tinanggal ko at ito siya.
Tapos ito yung mother plant, ayan, 'di ba? Mapula yung gitnang rosette niya. Ayan, mapula-pula. Tapos ito, hindi mapula. Ayan, meron na rin siyang baby. May dalawang baby na rin siya. So maganda siya kapag na-stress. Ayan ang aking blanco. So hindi pa ako nakapag-propagate nito sa dahon. So subukan ko rin mag-propagate sa kanya sa dahon. Gusto ko siyang paramihin kasi maganda yung kulay niya. Tapos ito medyo nangulubot yung dahon niya sa gilid Yan. Diba? Tapos nandito nga pala si Elsa ko. So ito nga pala si Elsa. Yan, humahaba yung dahon niya, guys. Nawala na yung pagka-compact ng dahon niya mula nung pinalitan ko ng bagong lupa. Tapos ito yung kamukha niya. Ayan. Para rin to siyang si Elsa. Para silang magkamukha, guys. Kahit stress, kapag na-stress silang dalawa sa winter time, ay pareha sila ng kulay. Yan, pareha rin silang may farina. Ayun. So ibalik natin si Elsa dito. Tapos ayan, at ito naman siya si Angel Fingers. Ayan. So, lang siya, malaking version ng baby finger. Ayan. Kapareha sila ng hitsura ng baby finger, kaya lang mas malaki lang yung dahon nito. Ayan, napakaliit nito nung binili ko. So, maganda to siya, guys, kapag nagiging compact na siya, lalo na kapag winter time. Ang ganda ng kulay niya, nagiging pink siya. At nakapag-propagate na rin ako dyan. Kumuha ako ng isang baby. Ginawa kong propagation. So, sa dahon hindi pa ako nakapag-propagate. At ito naman yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan, si Otsukoshi Yume or Beautiful Dream. So hanggang ngayon ganyan pa rin yung dahon niya sa gitna, guys. So matigas naman yung dahon niya. Ayan. Hindi ko alam bakit nagiging dilaw yung pinakagitna, parang namutla. Pero okay naman siya hanggang ngayon. Ayan. At ito namang madiba natin. Yung mga bagong dahon niya, wala namang mga bump or mga kulubot. Ayan. Walang bagong kulubot sa dahon. So, tingnan lang natin sa mga darating na taglamig. Ayun. Baka maglabasan ulit. So, ito malaki yung bump niya. Ito mayroong konti. Parang may mga kulubot-kulubot na konti. Ayun. Konti lang. Tapos, itong dalawa dito is talagang plain lang yung niya. Tapos, ito naman si Colorata Tapalpa na napakakapal ng farina. Ayan, di ba? Sobrang kapal ng farina niya, guys. Si Colorata Tapalpa at yan yung iba nating mga babies dito. Yan yung ating mga agavoides. Tapos, ito si Monroe. Makapal din yung niya, farina. Yan, napakakapal ng farina niya. Tapos si Charlotte ulit. Ayan. So, ayan, guys. Yung nila dito, araw-araw sila sumasagupa sa sa sobrang init. Tapos ito naman siya si Echeveria Charmont. Yan, maganda yung kulay nito. Para siyang may mga pula-pula sa dahon kapag na-stress. Yan. Tapos, itong si ice green ko, para siyang na-sunburn, guys. Na-sunburn na naman siya ulit. Yan, itago na lang natin siya dito sa baba. Dito na lang muna natin siya ilagay. Yan, parang kasi, na-sunburn yung Ito, diba? Parang may sunburn yung dahon niya. Yan, parang nasira. So, na lang natin dito sa ilalim. Ilagay na lang muna natin. Diyan muna siya pansamantala sa ilalim. Huwag muna natin siyang ilabas. So, yan yung mga iba kong mga babies dito sa loob. Ayan. So, nagfi-fade na talaga yung kulay nila. Pero yung mga ibang Echeveria, katulad ng Agavoides variety, Ebony, ayun. Mapula-pula pa rin yung mga hitsura nila, yung dahon nila. Tapos, eto namang lemon rose ko na ayun, okay pa rin yung dahon niya. Hindi pa rin sila lumiliit, guys. Kasi last year talaga yung lemon rose ko, paliit siya ng paliit. So, ngayon, parang okay pa rin siya. Ayan. So, nagfi-fade na talaga yung kulay nila. Lalo na yung mga bagong lupa. Yung bagong
pinalitan ko ng bagong lupa, ayun. So, nag-fade na talaga sila totally. At meron pa rin namang maganda yung kulay. Katulad ng Davy, Cubic Frost, ayan, Cupid. Maganda pa rin yung nila, kulay nila. Tapos, yung Ebony, ayan, sa gilid, meron pa rin silang natirang pula sa dahon. Tapos, yung Rejoice ko na malaki, ayan, yung sa likod. Ayan, maganda pa rin yung kulay niya. Tapos, yung pinropagate ko nga pala na Crispy Beauty. So, meron na nga pala ditong isang dahon na nag-dry. Ayan, bali 6 na lang sila. So, ang naiwan na lang ay yung baby. Ito na lang yung naiwan. Ayan, isang baby. So, yung dahon niya ay nag-dry na. Tapos, yung pinropagate ko sa dahon na mga brooms ay eto na nga pala siya, guys. Ayan, medyo nagkaroon na siya ng mahabang stem. Yan, hindi pa naman masyadong mahaba, ayan. Pero ito ay gusto ko siyang i-cuttings pagdating ng autumn time. Siguro mga late summer, ika-cuttings ko to siya para magkaroon siya ulit ng mga bagong suloy. Ayun. Tapos yung malaking mundro ko, nilagay ko muna dito sa baba kasi dikit na dikit sila doon sa ibabaw ng patungan ko. So nilagay ko muna siya dito. Ayan, so napakakapal ng farina niya. Tapos yung mga babies ko na naipropagate, ayan, so napaka-dry nila, guys. Lalo na to, ayan, nagtumiklop na yung dahon niya sa sobrang dry. So, naghahanap ako ng magandang timing kung kailan ko sila diligan kasi nga napakainit ng panahon. So, naghahanap ako ng magandang timing na sana kinabukasan ay makulimlim para hindi sila magkaroon ng mga sunburn sa dahon kapag diniligan ko. Ayun. So, yun lang, guys, yung latest update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!